Okay, so magandang gabi po at nakamute yata. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa bawat isa and welcome sa atin pong service for this evening para po sa ating prayer meeting and Bible study. And praise God sapagkat nakaka-bless na makita natin na hindi lang po yung mga members natin dito sa Pilipinas ang nakikita nating umaawit or nagse-serve sa Panginoon. Kasama rin natin sila JJ at Leodge dyan sa Dubai. Praise God. At yung mga maliliit, nakasakasama lang noon, ngayon ay nagse-serve na sa Panginoon. Ano po? Kaya purihin ng Diyos. Sana si JJ at Leodge talagang magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. And syempre katuwaan din natin pag kumakanta si Jessa. So blessing na mapakinggan natin ang magnanay, magmami na si Sister Tintin at maging si Jessa sa kanilang special number na inirender para sa Panginoon. Kaya nga blessing at encouragement na sila po'y makita natin, nakasama po natin sa gawain. And for this evening, tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Diyos. But before anything else, I would like to welcome everyone, maging yung mga nasa Zoom, magandang gabi sa inyo pong lahat dyan, at maging yung mga nasa Facebook, again, good evening. Well, let's open our Bible in the book of Acts, Acts chapter 13, verses 1 to 3. This is a continuation ng atin pong pag-aaral about the church at Antioch. At sobrang blessing para po sa akin ang ministering ito sapagkat dito ko po nakita na kung papaano na ang gawain ng Panginoon nung panahon na yon ay talagang naging blessing at kagamit-gamit sa marami pong mananampalataya at maging sa maraming gawain na nasimulan. Kaya nga sabi ko, ito po ay magandang talakayin natin. At siguro po, pag natapos natin ito, magandang sundan natin. Ano ba yung mga gawain na kumbaga napasimulan dahil po sa church at Antioch. Okay? So sige po, basahin na natin Acts chapter 13 verses 1 to 3. Ito po ang sabi ng Bible, verse number 1. Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers, as Barnabas and Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. And they ministered to the Lord, and fasted, and the Holy Ghost said, Separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. And when they had fasted and prayed, and laid their hands on them, and they sent them away. So tayo po muna ay yumuko at pumikit. Tayo pong lahat ay manalangin. O aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, Lord, sa gabing ito tunay po na kami ay nagpapasalamat na kami ay narito ngayon tinipon mo sa gawain na kung saan amin pong tatanggapin ang hamon ng inyong salita at maging ng pagpapala, O Diyos. Ikaw po ang siyang kumilos sa amin pong kalagitnaan. Katagpuin mo po, Panginoon, ng mga kapatiran sa iba't ibang lugar at naniniwala kami, Panginoon, ikaw po ang nakakaalam ng amin pong mga kalagayan and even our spiritual level, O God. Please, i-increase mo po kami maging ang aming faith. Kaya, Panginoon, gamitin mo po ang mensaheng ito para kami po ay lalong maging masipag, matatag at lumago sa amin pong pananampalataya. Kaya sa iyo po namin tinatagubilin ng tagumpay at hinihiling, Panginoon, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Well, because ang atin pong pinag-aaralan ay yung gawain sa Antioch, I can consider that this church is a mission-minded church. So that is our topic for this evening. Mission-minded church. Sapagkat ito ho ang kumbaga pagpapakilala sa kanila ng Bible dito ho sa verses 1 to 3. Ang sabi po kasi ng verse number 3, they sent them away. So meaning, ito ho yung bagay na sana ay wag din pong mawala
sa gawain ng Panginoon, hindi lang po sa GLBC, kundi sa lahat ng totoong ministry ng Panginoon, talagang wag maputol yung paghayo o kaya yung pagmimisyon. Dahil naniniwala po tayo, hindi pa rin sapat ang bilang ng mga mananampalataya, lalo pat kung ang pag-uusapan po natin ay yung mga nagsusuko ng buhay at nagpapagamit sa Panginoon na siyang tinatawag para ipadala sa iba't ibang lugar para sa ministry. Kaya nga po mga kapatid, ako po'y naniniwala na hanggang ngayon ang pananalangin ng Diyos ay karagdagang manggagawa. Amen? Kaya nga sana tayo pong mga nasa gawain, ang mas isipin pa natin, madagdagan, huwag mabawasan. Dahil yan po ang prayer request ng Panginoon nung siya po ay nanalangin. Mga kapatid, laborers are few. Always remember that. Kahit nagsuko na tayo ng buhay, kahit marami ng tinawag, kahit marami ng ministry, kahit marami ng gawain na nagpapatuloy at nasisimulan ngayon mga kapatid, I believe hindi pa rin to enough sa dami po ng tao at sa dami ng kaluluwa na pupunta sa impyerno. So that's why we are still praying for more laborers in this ministry. Kaya nga, ito ho yung burden na binigay ng Panginoon sa akin nung ito po ay pinag-aaralan ko. Ano ba ang pwede pa nating i-consider sa church at Antioch at anong klaseng church sila? Kaya nga, yun ho yung ating bibigyang pansin ngayon pong gabing ito. Ano ho? So, sabi po rito, in verse number 3, and when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. So meaning, ito pong church ng Antioch ay mission-minded church. Pag sinabi po nating mission, mga kapatid, let me clear, ito pong panahon natin ngayon. Kasi nung time nila, wala pong ganitong technology. Wala pa pong ka-advance yung kanila pong masasabi po nating teknolohiya. So sapagkat nung panahon na yon, hindi pa po uso yung Facebook, wala pang Messenger, wala pang Zoom, wala pang mga ganitong masasabi po nating platform na kung saan pwede nating, magawa yung paraan na tayo ay makapangaral at makapagturo ng salita po ng Panginoon. So, kumbaga, pag sinabi nating mission, ito ho kasi yung kagad pumapasok sa isipan natin . Mayroong nagsuko ng buhay, na gustong magpagamit sa Panginoon at kung saan siya dalhin, siya ay sumasang-ayon. Kumbaga pumapayag na gamitin ng Diyos mapaprobinsya, Maynila, o maging sa iba yung dagat o sa ibang bansa. So anong ibig kong sabihin? Yan po ang tumatak sa isipan ng marami. Pero sa pagkakataong ganito, mga kapatid, I believe, as I understand, correct me if I'm wrong, maging yung atin pong ginagawa ngayon, na kung papaanong tayo ay tumutulong. Kasi nga, like what I said, ang thinking natin, kung sino yung pinadala natin, yun ang missionary natin. Okay? Tama po ba mga kapatid? Kung sino yung sinugo natin from our church, pinadala natin sa ibang lugar, ang tawag natin doon, missionary. Okay? Pero, pwede rin natin maging missionary yung nandoon na, pero tinutulungan pa rin natin. Nakukuha nyo mga kapatid? Hindi naman ho kasi kailangan na nanggaling po sa atin, sa gawain ng Panginoon, I mean, specifically sa GLBC, para tawagin nating missionary. Actually, may mga missionary po tayo na hindi naman galing sa GLBC, pero tinutulungan po natin sa prayer, tinutulungan po natin kahit sa maliit na halaga, tayo po ay nagpapadala sa kanila. But they are not from our church. Hindi sila galing sa gawain natin, sila ay nagmi-mission na or nagpapastor na sa ibang lugar. So ito ho yung gusto kong i-point out ngayon. Yung mga kapatiran po natin sa iba't ibang probinsya at yung mga kapatiran po natin sa iba't ibang bansa na kasama po natin sa gawaing ito, you can consider that this ministry is a mission ministry.
Kumbaga parang ako po yung tumatay yung representative ngayon or pwede nyong gawing missionary ang inyo pong lingkod sa ganitong aspeto na tayo po ay mayroong gawain, di ba, sa tinatawag nating kumbaga live streaming. Kaya nga, yung gawain po natin, meron po tayong mga workers. We have ministry in Malabon. Okay? Sa pangunguna ni Brother Rodel. Meron din po tayo sa Letre. Sa pangunguna po ni Preacher Chris. Meron din po dan tayo sa East Bagong Baryo. Nandyan po yung mga kapatid natin. Yung sa East Bagong Baryo. Nandyan din si Brother Bedic. Yung pangunguna ni Brother Bedic. Yan po yung ginagamit ng Panginoon ngayon dyan. And we have also in Libis. Yung mga kapatiran natin sa Libis, si Brother Christian naman ang pinangangasiwa ng Panginoon para po sa gawain dyan. Siya po yung ginagamit ng Diyos. And we have also in Samar. Nandyan naman po si Preacher Carlo, Preacher Ray, na siyang ginagamit ng Panginoon para yung gawain po doon, ay talagang magpatuloy at lumago. Kaya nga, yun yung mga gawain na alam ko po na galing dito sa atin. But now, what I'm trying to explain or to emphasize is, even this light ministry, I believe, pwede po nating tawaging mission. At pwede ho nating i-consider na hindi naman kailangan isugo ako ng mga taga-Australia, yung mga kapatid natin sa Singapore, yung kapatid natin sa Dubai, para i-consider na ako po ay missionary nila. So, ang mga kapatid, ito sigurong maganda. Para maging klaro lang po sa ating lahat, bawat isa po sa atin pwede pong maging missionary. Okay? Ano pong ibig sabihin nito? Kung tayo po ay gaganap na kung ano po yung kalooban at kumbaga pinaglagyan sa atin ng Panginoon. So I believe even si Kuya Joe, kung maaalala lang ni Kuya Joe, sabi ko nga sa kanya, kahit hindi ka magpastor doon sa Dubai, for me, I can consider you as my missionary dahil kasama ka sa prayer namin at pwede kang gamitin ng Panginoon to preach the Word of God. Amen? So it doesn't mean kailangan, di ba, ay nag-Bible school. Pero ang kagandahan lang kay Kuya Joe, nagba-Bible school din. Talagang masipag mag-aral, matyaga, madaling araw sa kanila, babangon yan, magluluto, aatin ng Bible school, 'di ba? So gumagawa pa rin sa kabila ng 'di ba, mayroong kaabalahan. So anong ibig ko sabihin mga kapatid? Kaya ko po na i-consider na mission-minded ang church ng Antioch is kasi tignan po ninyo, ano yung kanilang practice? Ano yung kanilang ginagawa? So kaya nga sana po tayo rin sa harapan ng Panginoon, huwag nating payagan na ang pag-send out, ang paghayo o ang paglalapit ng kaluluwa o ang pagtulong sa mga ginagamit ng Panginoon sa gawain maputol. Kaya nga ito yung mga bagay na magandang i-consider natin for this message. A mission-minded church is a spiritual church. That's the number one point. Okay? Kapag sinabi po nating mission-minded church, mga kapatid, I can consider that as spiritual church. Iba po yung spiritualism. Okay? Spiritualism or spiritualist church. Magkaiba po yon. Nililinaw ko po. I can consider the church at Antioch as a spiritual church. Why? Is there a thing na para bang masasabi nating hindi spiritual pag church? Diba? Pastor, meron bang church na hindi spiritual? Hindi ko sinasabing hindi spiritual, but I can call that as stagnant church. Okay? Bakit? Sapagkat tignan po ninyo, itong church at Antioch, mga kapatid, yung kanilang practice, yun yung magandang tignan natin . Ano ba yung kanilang ginagawa para masabi natin na ang church ay talagang spiritual or active? Tignan po ninyo from verse number 1. Okay? Sabi po rito, now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers. Yun palang evidence na yung church nila aktibo at masasabi po nating spiritual. Bakit? Nandun ng propeta, nandun ng tagapagturo, at tignan po ninyo in verse number 1, as Barnabas and Simeon that was called Niger,
and Lucius of Cyrene, and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch, and sold. In verse number 2, and they ministered to the Lord. Ito ho yung gusto kong i-point out sa ating lahat. No, tatlong bagay na pwede nating tignan considering kung ano po yung kanilang nagiging practice sa church. Number 1, they do ministering. Sila po ay nagmi-ministeryo hindi lang po sa Panginoon and even sa bawat isa. If you remember, like what I said last Tuesday night, okay, kahapon ng gabi, ano ho ang sabi ko? Hindi ba't sila ay nag-aalala sa pangangailangan ng mga kapatiran, lalo na ng mga apostol at ng mga nagmimisyon? So that's why yung mga merong ari-arian, di ba, ang sabi ng Bible, they sold their possessions. Yung mga possessors ng land, yung nagmamay-ari ng bahay at ng lupa, ang sabi ng Biblia, dahil nakita nila na may pangangailangan sa misyon, may pangangailangan sa church, may pangangailangan sa gawain, hindi sila makakapunta roon, but they wanted to do ministering to other people, to other brethren. Ang sabi ng Bible, pinadala nga nila kay Barnabas at kay Paul yung kanilang relief. Diba? Yan yung sinabi ng chapter 12 or chapter 11, if I'm not mistaken, verse number 30. Nung pag-alis nila, ang sabi ng Bible, pinahatid nila kay Paul and Barnabas yung kanilang tulong para sa misyon, para sa gawain. So, ang pagmiministeryo, hindi naman kailangan lagi tayong magkasama. Ang pagmiministeryo sa iba o sa kapwa, mananampalataya, hindi naman kailangan nagkikita tayo. Pwede ko kayong i-encourage through message. Pwede ko kayong i-encourage through text. Pwede ko kayong i-encourage through video call. Pwede ko kayong i-encourage sa ibang paraan, mga kapatid, na kahit hindi tayo magkasama, especially nowadays, meron na tayong advanced technology. So meaning, ang sabi ng Bible, di ba, in verse number 2, and they ministered to the Lord and fasted. So, meron hong talagang ginagawa ang simbahan. Kaya nga sana mga kapatid, ito rin po ang magandang makita natin sa gawain ng Panginoon. Kitang-kita natin kung papaanong yung mga mananampalataya roon ay nagmi-ministeryo sa Panginoon. Diba? Again, ang sabi ko, hindi nga lang sa Panginoon, maging sa mga kapwa nila mananampalataya. Diba tama naman talaga, yan ang sabi ng Bible eh. As we have an opportunity to do good, especially unto the household of faith. So mga kapatid, diba, be not weary. Why? Because alam po natin ito ay malaking tulong at ito po ay blessing sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, alam niyo po, sabi ng 2 Corinthians chapter 8 and verse number 4, ito ho ang sabi nung talata, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. In 2 Corinthians chapter 8, in this chapter, di ba, ang sabi ni Apostle Paul, ito yung magandang maging practice ng mga mananampalataya sa simbahan. Kung papaanong tayo po ay nagmi-ministeryo sa Panginoon, dapat ganun din tayo ay nagmi-ministeryo sa mga kapwa natin mananampalataya sa gawain ng Diyos. Alam niyo po, sabi ko nga kanina, kung napansin niyo lang, di ba, yung mga kumakanta dyan, kung tutuusin, ewan ko po, no, ito yung napuna ko sa kanila eh. Di ba, yung makita mo sila na merong, alam niyo po yun, yung para bang partisipasyon na kumanta, 'di ba? Siguro paglaki ng mga batang 'yan, sila Jessa, 'di ba? Sila Leons, sila JJ, malalaman nila na yung buhay pala nila nung kanilang kabataan, kumakanta sa simbahan. 'Di ba yung mga ganyan tayong young people noon? Yung kanilang pinanggalingang relihiyon, kinukwento nila. Dati sa choir ako ng ganitong church eh. Dati sa choir ako doon sa dati naming relihiyon eh. Diba? Dati sa Kristan ako doon eh. Dati ganito yung ginagawa ko. Diba? Meron silang binabalikan. Kasi nga, may ginagawa sa gawain ng Panginoon. At yan ang church ng Antioch. Kaya po sila nakakahanga, mga kapatid. Kaya sinabi kong ang church ng Antioch ay spiritual church. Bakit? Nagmi-ministeryo eh.
Mga kapatid, kahit ano pang sabihin nating ganda ng lugar, kahit ano pang sabihin nating laki ng ating lugar ng pinagtitipunan, kung ang mga mananampalataya hindi naman po gumagawa, hindi nagtatrabaho, hindi nagko-contribute ng kanilang part para sa ministry, mga kapatid, hindi ho magiging pleasing, hindi ho natin maiko-consider na spiritual ang church na yan. Bakit? Sapagkat kung walang ginagawa, stagnant po yan. Kaya nga, they practice ministering. And number 2, they practice also giving. Para ma-consider natin na ang church ay spiritual, para masabi natin na ang church natin ay hindi po stagnant, dapat ang church natin natututong magbigay. Tingnan po ninyo ang sabi ng Proverbs chapter 3 verse number 9. Okay? Sabi po ng talata, honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. I believe, ang isa sa dapat practice sa gawain ng Panginoon is to honor the Lord through our substance. Kung ano yung meron, kung ano yung pwede nating ibigay, kung ano yung pwede nating, maipagamit o maitulong para sa gawain ng Diyos. Kasi sabi ko nga po, kaya tayo nasa gawain because not just we wanted to listen. Hindi lang para makapakinig, kundi nandito tayo gathering together to honor the name of the Lord. Amen po ba? So paano natin siya maluluwalhati? Paano ho natin mag-glorify yung kanyang pangalan? Paano natin siya mabibigyan ng honor kung tayo po ay hindi nagpa-practice ng pagbibigay? And not just only money. Pag pinag-usapan natin giving, anong sabi ng Romans 12:1? That you present your body, that you will give your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable giving or service. Amen? So kaya yun ho yung bagay na magandang i-consider natin. And then number 3, I considered the church at Antioch a spiritual church because of their praising. Yung kanilang pagpupuri sa Panginoon. Tignan po ninyo, di ba't sinabi po dyan, kung papaanong sila ay nandoon sa gawain na meron pong pagpupuri sa Panginoon. In Acts chapter 2. Okay? Acts chapter 2, verse number 46. Okay? Sabi po nung talata, and they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. So sila po ay nagpupuri sa Panginoon, magkakasama sa gawain ng Diyos. And in Luke chapter 24, verse number 53, the Bible says, and were continually in the temple, amen, praising and blessing God. So yan po ang alam kong ginagawa sa gawain ng Panginoon. Ang mga Kristiyano ay nagpupuri. Kaya nga kanina po inoobserbahan ko, mga kapatid, mahirap nga lang makita yung mga nasa Facebook, pero sana kahit tayo po sa kaparaan ng hindi nakikita ng iba, pero sana isipin natin nakikita po tayo ng Panginoon. Diba? Kahit pasabihin natin, nasa Facebook lang tayo, wala tayo sa Zoom, ang tama pa rin, meron ho tayong dapat panahon na umaawit ng para sa Panginoon. Yung mga nasa Zoom, sana gawan din po natin ng paraan. Yung mga area leaders natin, kapag kayo ay nandiyan at meron tayong kagaya ng ganito na worship service, as much as possible, sana gawan natin ng paraan na i-lead din sila na tayo ay umaawit sapagkat alam naman natin, practice yan ng mga spiritual na church. Amen? So pag tayo nagtitipon, nagkakantahan kumbaga sa barkada di ba? Pag nagkakasama-sama, masasaya di ba? Nag-aawitan nagkakaroon ng sabihin nating, di ba, happiness So sana ganun din po sa gawain ng Panginoon mga kapatid, hangga't maaari. Kung talagang may paraan, kaya tignan po ninyo, kahit po yung ating family altar, ginagawan ko po ng way.
na talagang kahit isang kanta, umawit tayo. Bakit? Nasa Bible po ang pagpupuri. Tinuturo po ng Biblia yung atin pong ginagawang, di ba, pag-awit sa harapan ng Diyos. Yan po ay papuri sa Panginoon. Kaya na-consider po natin, the church at Antioch is a spiritual church. Why? Because of their practice. Ano yung ginagawa ng church na ito? Di ba? Nandyan yung giving, nandyan yung tinatawag po nating ministering and praising. And then number 2, a mission-minded church is a submissive church. Ang idea, sabi po ng verse number 2, as they ministered to the Lord and fasted. Yung fasting na tinatawag dyan. Because the purposes of fasting is developing spiritual strength. Kaya po pinapractice sa Bible ang fasting para ang atin pong kalakasang espiritual ay ma-enhance. And including resisting temptation. Para po yung tukso rin, hindi po mag-penetrate or hindi tayo mag-yield sa anumang panunukso ng kaaway. Tingnan po ninyo. And developing self-mastery. Sinasanay natin yung ating sarili sa mga spiritual practices, sa mga bagay na dapat ginagawa ng atin pong katawan. And or making our spirits masters of our bodies. Kaya alam nyo mga kapatid, let me remind you, every day, every time na tayo po ay, di ba, may gagawin at bumabangon sa umaga, alam nyo bang meron tayong battle every day? Yung laman at yung ating espiritu. Paggising mo pa lang, magsisimula na ang hidwaan. Sino ang masusunod? Espiritu o yung iyong laman? Di ba? Kaya nga, yan ho yung mga magandang habit natin every morning. Ano yung una mong gagawin? Paggising mo, pagmulat ng mata mo. Di ba? May mga pagkakataon. Kukunin mo kagad ang cellphone, titignan mo yung text, titignan mo yung mga messages, titignan mo etc. O iba naman, bago humawak ng gadget, nagpe-pray muna. Ano yung habit natin? So that's why, di ba? Kaya pinapractice ang fasting for this very reason. Okay? And maybe showing of humility. Pagpapakita raw yan, kaya ginagawa yan sa Bible, pagpapakita yan ng kapakumbabaan. Jesus spent 40 days and 40 nights in the wilderness, fasting and praying before He began God's work on this earth. If you remember in Matthew chapter 4, ito yung pangyayari na siya ay nagkaroon ng pag-aayuno. And he needed time alone to prepare for what his Father had called him to do. So ito yung pangyayari na, kumbaga, kaya kailangan gawin is to prepare for the ministry. Kaya tignan po ninyo, sa Church of Antioch, ang sabi ng Bible, di ba, sila ay nag-fasting. For what reason? Ano kaya ang dahilan? So I believe, kaya ang church nag-fasting during that time because, tignan po ninyo yung verse number 3. Okay? And when they had fasted and prayed, I believe this is for Barnabas and Saul. Ang sabi po kasi dyan, they laid their hands on them and they sent them away. Kaya sila nag-ayuno para itong si Barnabas at si Saul bago nila ipadala kung saan man sila dalhin ng Espiritu ng Diyos o ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, sila po muna ay ipinanalangin at ipinang-ayuno. Bakit? Sapagkat ang gusto nila, bago sila sumabak sa paglilingkod, handa talaga yung kanilang puso at yung kanila pong isipan. Kaya nga anong sabi ng Matthew chapter 4? Okay? Verses 1 and 2 and verse 17. Tignan po ninyo. Ito ho yung pangyayari sa ating Panginoong Hesus. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward an hungered. And in verse number 17, from that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand.
So ang ibig sabihin nito, siya po ay nag-ayuno sapagkat magsisimula na siyang maglingkod. Kaya nga, doon ko po naisip na yung church sa Antioch, mga kapatid, kung bakit sila naging submissive sapagkat, tingnan po ninyo, di ba, balikan natin yung buhay ni Barnabas. Sino ba siya noon? Ano ba siya noon? Na kung tutuusin, pwede naman, di ba, nasabihin niyang, nagbenta na ako ng lupa, nagbenta na ako ng ari-arian, itinulong ko na sa mga missionary, itinulong ko na sa mga apostles, itinulong ko na sa mga kapatiran, yung pinagbentahan ng aking property. And for me, mga kapatid, tignan po ninyong maigi, para sa akin, kung tutuusin, malaki na yung naging role at part ni Barnabas para sa mission. Nakukuha nyo ha, mga kapatid, nagbenta na siya ng ari-arian eh. Itinulong niya na po sa gawain. Kung tutuusin, malaking halaga, malaking partisipasyon yung kanyang naging contribution. Yun nga lang mga kapatid, nangusap ang Diyos. Kaya nga ito ho yung idea nung tinatawag nating submission eh. Kahit nagbigay ka na, kahit may itinulong ka na, pero kung ikaw pa rin ang gusto mismong gamitin ng Panginoon, mga kapatid, para masabi natin, di ba, na talagang ang church natin spiritual, dapat talagang tayo po'y marunong sumunod sa mga pagkilos ng Diyos. Pastor, nag-tithes na ako Pastor, nag-offering na ako Kailangan pa ba ako dyan? Kung kinakausap ka ng Panginoon, bakit hindi? Nakukuha po ninyo? Kung meron na kayong ibang naitulong pa sa gawain, I believe, if God is talking to you and touching your heart right now, then, sige lang. Yun ho yung naintindihan ko po rito Nagbenta na si Barnabas, mga kapatid. Binenta niya na yung kanyang bahay, yung kanyang ari-arian. Kaya lang, ang sabi ng Panginoon, nangusap ang banal na espiritu at eto ngayon, ang sabi ng Bible, separate me. Tingnan po ninyo maliwanag yan na sinabi po dyan sa mga talata natin. Okay? Sabi po ng verse number 2, separate me, Barnabas and Saul. Nakukuha niyo po mga kapatid, kasi ang mission-minded church ay submissive church. Susunod at susunod yan sa kung ano yung panawagan, mga kapatid. I believe, ang Diyos ay nangungusap ngayon sa ating mga puso. Kayo po sa iba't ibang lugar, marahil kinakausap kayo ngayon ng Panginoon, kinakatok ng Diyos ang inyong mga kalooban. Diba? Isipin natin ito, kahit pasabihin nating malayo kayo, pwede kayong gamitin ng Panginoon para sa mission. And like what I said, maybe this ministry is a mission work of God. Mission po ito na pwedeng gamitin ng Panginoon sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang katahanan, iba't ibang pamilya. Kaya nga mga kapatid, sana talagang maiparamdam natin sa Panginoon na kung tayo po'y kinakausap, matuto po tayong magpasakop. Yan ho yung bagay na magandang makita natin. Okay? So yan po yung sinabi ng Matthew chapter 6 and verse number 16. Tignan po ninyo. Moreover, when ye fast, be not as the hypocrites of a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, they have their reward. Alam nyo ho, yung ginawa nilang ayuno, hindi ho yan parang kapaimbabawan. Yung tinatawag po nating fasting na ginawa ng church at Antioch, I believe, ito po ay totoo. Kaya nga sana isipin ho natin mga kapatid, yung atin pong gawain na ginagawa na ipinagkatiwala ng Diyos. Kamusta po tayo pag pinag-usapan yung pagpapasakop? Of course, ang tinutukoy po ritong submission hindi po yung, di ba, kumbaga tao ang pinag-uusapan natin. Kung ano yung ginawa ni Barnabas at ni Saulo, sabi ng Bible, separate me, Barnabas and Saul. Kasi meron akong gustong paglagyan sa kanila. Okay? So tignan po ninyo.
Kung babalikan natin, bukas malalaman po ninyo, tao naman ang pag-uusapan natin. Ibig sabihin tao, si Barnabas at si Saul naman. Saan sila pinadala? Ano bang klaseng missionary sila? Anong klaseng member ba sila ng church? Yan po ang bukas na pag-aaralan natin. Di ba? Wala ba silang karapatan tumanggi? Wala ba silang karapatang pumili kung saan nila gustong magpagamit? Kaya nga na-excite na po akong banggitin yung mga ilang, di ba? Nakita ko pong pangyayari doon. Saan ba sila pinadala nung time na ito? Kaya nga bukas, wag ho kayong umabsent. Maganda po yung ating, kumbaga, continuation ito. So, ano ibig sabihin? Ang mission-minded church ay submissive church. Nagpapasakop, sumusunod. And number 3, di ba, a mission-minded church is a soul-conscious church. Dinignan ko po, kinompare ko, tayo pong lahat sasang-ayon dito, mga kapatid. At sana mag-comment po kayo. Lahat po tayo naniniwala na ang ari-arian o anumang possessions na meron tayo, ano man yung, kumbaga, binigay ng Diyos sa atin, bahay, sasakyan, etc. Naniniwala ko, ang lahat ng yan mahalaga. Tama po, mga kapatid. Mahalaga po yan kasi kailangan natin yan. Kailangan ng tao ang matutuluyan. Kailangan ng tao ang damit o bahay o kagamitan. Kailangan natin, lalo na ngayon, yung mga gadget na talagang pwedeng magamit for the ministry. Inuulit ko po. Kasi baka iba hingi ng gadget sa Panginoon. Nagpe-pray, Lord, bigyan mo po kami ng gadget. Yun pala, hindi naman para sa ministry. Alright? So, ay sabihin, lahat ng mga meron tayo, I believe, kaya natin pilit na pinupundar yan, mahalaga. Hello? Nandyan pa po ba kayo, mga kapatid? Tama po ba ako? Mahalaga yan. Kaya may mga magulang nagsusumikap na itaguyod yung kanilang mga anak sa pag-aaral, mairaos sila, mabigyan ng maayos na edukasyon, kasi naniniwala ko, mahalaga yan. Wala ho tayong argumento dyan. Pero gusto ko pong makita ninyo, itong church sa Antioch, kung bakit ko nasabing a soul-conscious church, bakit? Mga kapatid, yung pinapahalagahan ng tao, binaliwala For the sake of souls. Para sa kaluluwa. Sana ganun din po ang church natin. Kayang magsakripisyo para sa kaluluwa. Amen po ba? Kaya nga ini-encourage ko po ang lahat, mga kapatid. Meron ho tayong mga preachers na nasa mga outreaches. Meron ho tayong mga manggagawa. Meron po tayong light ministry na alam ko ginagamit ng Panginoon sa puso ng lahat, ng marami po sa atin. Sana lumagay po sa kaisipan natin, di ba, na tulungan natin ang mga gawaing ito. Sana kung talagang hindi natin kaya na gawin yung nagagawa ng mga nangangaral at nagtuturo at humahayo, sana man lang nasa likod tayo ng mga gawaing ito na talagang nakaback up kasi para sa atin din, mahalaga ang kaluluwa. Kaya nga, alam nyo ho, nakaka-bless yung mga members natin sa outreach. Alam niyo kung bakit? Yun talagang ang isip pagandahin yung gawain. Nakaka-bless yung mga kapatiran po natin sa iba't ibang bansa. Alam niyo kung bakit? Kasi talagang pilit na humahanap ng way na sila kumbaga sa terminong kanto makabakas sa gawain ng Panginoon. Kaya nga natutuwa po tayo sa mga pamilya na talagang naaalala po yung ministry natutuwa tayo doon sa mga kapatiran natin na bagamat malayo at hindi pa ganun talaga katindi yung atin pong pagkakakilala, yung ating bonding and fellowship, but unay, pinasasalamatan ko na kagad sa Panginoon kung papaano kayo nagagamit. Pero ang tama, hindi lang dapat sila, kundi dapat tayong lahat.
Because yan po ang church sa Antioch na alam ko pong talagang maipagmamalaki rin ng Panginoon. Bagamat walang pangalan, walang kinilalang isa na masasabi po natin talagang ginamit na pastor, pero naniniwala ako nandoon ang mga apostol, nandoon ang mga guro, nandoon ang mga propeta, nandoon ang mga tao ng Diyos, kumbaga nagkasama-sama at ang sabi ng Bible, they have something in common. They have one mind for the work of the Lord. Kaya nga sana mga kapatid, ito ho yung wag nating makalimutan. Alam niyo ho, sabi ng Psalm 126, okay, verses 5 and 6. Please open your Bible. Psalm 126 verses 5 and 6. They that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Amen? Ang Kristiyano sa gawain ng Panginoon, dapat pag pinag-usapan soul winning, pag pinag-usapan mission, pag pinag-usapan paglalapit ng kaluluwa, dapat yung puso natin talagang naaantig dyan. Alam niyo mga kapatid, para lang paalala natin sa lahat, alam niyo bang bunga tayo ng misyon? Kung walang nagmisyon sa bagong baryo, kung walang nagmisyon diyan sa mga area natin, kung walang nagbigay ng buhay sa mga gawain na kung nasaan kayo ngayon, mga kapatid, isipin na lang natin, paano kaya tayo makakakilala sa Panginoon at paano kaya tayo lalago sa ating pananampalataya? I'm not saying ang magaling tao. Naniniwala ako ang talagang dapat natin kinikilala rito at itinataas ang Panginoon. Dahil siya ang gumagamit sa buhay ng mga mananampalataya. You know, sabi ng Matthew chapter 28, verses 19 to 20, ito'y hindi dapat nawawala sa gawain ng Panginoon. Verse number 19. The Bible says, Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Hindi dapat maputol, hindi dapat matigil sa isang gawain yung Great Commission. Kaya nga kapag ang church wala nang soul winning, kapag ang church wala nang, commissioning, kapag ang church wala nang mga outreaches, mga kapatid, nakakalungkot. Kahit sabihin pa nating may pera ang simbahan, kahit sabihin pa nating may pera ang mga miyembro, kahit sabihin pa nating gumaganda ang buhay natin, kung wala namang kaluluwang nadadagdag sa gawain, hindi pera mo ang bibilangin sa langit, hindi sasakyan natin ang bibilangin sa langit, hindi yung mga naipundar at naipon natin ang titignan ng Diyos pagharap natin sa Kanya. Ang itatanong ng Panginoon, yung mga kaluluwa na atin pong inilapit sa harapan Niya. Hindi hahanapin ng Diyos yung mga title natin dito sa lupa. Alam niyo kung anong hahanapin ng Panginoon? Yung buhay na binigay sa atin, ano ang naging bunga. Kaya nga, mga kapatid, maintindihan po ninyo na kung bakit meron tayong umaga, merong gabi, meron pa tayong mga outreaches, may mga nagba-Bible study pa sa inyo, may mga pumupunta tayong worker, preacher. Di ba? Ang dami nating pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi kung tutuusin, isipin natin ito. Ano pa ba ang gagawin natin sa ganitong mga sitwasyon? Di ba? Pag-aralan nating maigi, hindi na po normal yung nangyayari sa kapaligiran. Sipin nating maigi. Normal pa ba kapag tayo lumalabas ng bahay? Nandyan yung takot? Nandyan yung, alam niyo, para tayong napaparanoid. Diba, na ayaw tayong madikitan ng tao, ayaw nating mahawakan o malapit sa iba. Bakit? Dahil ang isip natin kontaminado ng kumakalat na virus. Kaya nga sana mga kapatid, tignan nating maigi. Pag hindi pa tayo nagturo, pag hindi pa tayo nag-impart
ng ganitong ministry, kapag hindi pa tayo tumulong sa gawain ng Diyos, pag hindi pa tayo naging kabahagi ng gawain ng Diyos, paano tayo pag humarap sa Panginoon? Kaya nga nakakatuwa, alam nyo ho, ang dami hong nakita ko kanina na mga member request. Doon po sa ating Facebook page. Kaya nga sabi ko kay Ate Sara, verify mo yan sa mga nag-invite. Sipin nyo, ang dami puro mga pangalan, hindi ko kilala. Kilala ng mga nag-invite. Anong ibig sabihin nito? Mga kapatid, ikaw, tayo, bawat isa, kumilos na tayo dahil maraming mga kaluluwa ang pupunta sa impyerno. Yan ho ang church sa Antioch. Maliit, pero ginamit. Amen? Kaya nga, sabi ko nga ho mga kapatid, di ba't ang sarap isipin na yung gawain ay binigay sa atin ng Panginoon, talagang nagiging blessing. At sana, kaya ho nagiging blessing ito dahil kasama po kayo at nasa likod kayo ng ministering ito. And in Mark chapter 16, verse number 15, the Bible says, "And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature." Amen? Preach. Sukdo lang magkabenta-benta sila, wag lang matigil ang misyon. Diba? Kaya nga alam nyo, blessed na blessed ako sa church at Antioch, nagbigay na, nagpagamit pa ng buhay. And for our conclusion, Psalm chapter 49 verse number 8, the Bible says, "For the redemption of their soul is precious, and it ceaseth forever." So alam mo mga kapatid, parang sinasabi lang ng Bible kung gaano kaimportante ang kaluluwa ng tao. Precious. At kung hanggang kailan to dapat ginagawa, yung paglalapit ng kaluluwa, hindi yan matatapos hanggat hindi bumabalik ang Panginoon. Amen? Kaya nga sana mga kapatid, sa atin pong naging pag-aaral, talagang sana naramdaman natin kung gaano ka-bless ang church ng Antioch at kung gaano rin ka-bless yung mga kapatiran po roon. How I wish, di man natin makopya lahat, pero sana meron tayong magaya na makita ng Panginoon sa gawain na ibinigay sa atin. Kaya nga sana tayo po'y pinagpala ng salita ng Diyos, tayo pong lahat ay yumuko at pumikit, tayo po'y manalangin. Ho aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa mensahe na inyo pong ibinigay sa amin, sa karunungan at maging sa paggabay po ng banal na Espiritu. Lord, dalangin ko po na sana sa amin pong nasalamin na gawain sa Antioquia, makita rin po namin, Panginoon, yung aming kakayanan, yung aming pwedeng magawa para sa gawain na kung saan na ginagamit mo, O Panginoon, para sa buhay ng bawat isa po sa amin. Kaya Lord, sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang bawat isa, mga nakapakinig ng mensaheng ito. Sana Lord, wag po itong masayang. Sana Lord, talagang patuloy itong kumilos, maalala namin, maisip namin kung gaano kahalaga ang misyon, kung gaano kahalaga ang ministry, kung gaano kahalaga ang paglalapit ng kaluluwa, Panginoon. At kung gaano rin kahalaga ang mga missionary, ang mga pastor, ang mga mangangaral, ang mga tagapagturo, ang mga tagapanguna sa gawain mo. Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na ito ang maramdaman sa aming mga puso. Kaya Panginoon, sa iyo ko na po ipinagkakatiwala ang bunga ng aming naging pag-aaral. Patuloy kang kumilos at gumawa sa amin. Salamat po, O Diyos. Ikaw po ang aming itinataas sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.